Sino si Satanas? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po ng maligayang kaarawan si Sister LV Daanoy. And happy wedding anniversary din po kay Sister Joyce and Brother Rosauro. Napag-usapan po natin yung character ni Satanas dito po sa devotion natin na ito. Kasi po nito pong mga nakaraan, pinag-uusapan natin yung creation, fall. Lumikha ang Diyos ng napakagandang nilikha. Ang problema, nagulo ito. Now, ang tanong, sino yung gumulo sa creation ng Panginoon? Sino yung nagpasimula ng kasalanan? Sino yung pinakaugat ng lahat ng kasamaan? Kaya po, hindi natin maintindihan yung fall kung hindi natin maunawaan sino ba si Satan. So, si Satan po, sabi po dito sa Revelation chapter 12, verse 9 and 10, the great dragon. So si Satan pala, marami siyang pangalan, no? Marami siyang katawagan sa Biblia. So una po yung the great dragon. The great dragon was hurled down, that ancient serpent. Ano po yung ancient serpent? Matandang ahas. Called the devil, tinatawag din siyang devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Nauna natin katuruan po patungkol po sa topic natin about Satan. Number 1 po, Satan is the serpent of old. Si Satan po, siya po yung matandang ahas o yung ahas na matatagpuan sa Genesis chapter 3. Ano pong makikita natin sa Genesis chapter 3? Sabi po rito, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? So yung serpent dito, hindi naman kasi siya pinangalan ng Satanas or devil. Wala naman binanggit sa Genesis chapter 3. Basta ang sinabi lang, may ahas. Now, base po sa Revelation chapter 12, maunawaan po natin na yung ahas pala sa Genesis chapter 3 ay walang iba kundi si Satanas. Now, bakit po siya tinatawag na serpent? Bakit ahas? Now, sabi po ng ilang mga Bible scholars, si Satan daw ay isang seraphim or seraph. Now, pag sinabi kasing phim or im, yun po ay plural, no? So, seraph, seraphim, cherub, cherubim. Yun po ay mga class of, sabi nating heavenly beings or angelic beings. Mga nilikha ng Panginoon na mighty. Mga, kumbaga, pag nakita mo siya ngayon, masisinda ka. Talagang kagilagilalas. Yung seraphim po, sila po ay burning beings, mga nagliliyab, mga, kaya nga ang ibang term kay Satan ay Lucifer eh. Hindi naman yun yung pangalan ni Satan, pero yun yung description, Lucifer. Ayon sa, ibang mga tradition. Ibig sabihin ng Lucifer, Lucis, nagniningning. So, si Satan, siya po ay seraph na nagniningning. Burning being. Now, bakit naman po yung seraph ay serpent? Well, sabi ng ilan, yung mga seraphim daw ay yung itsura nila ay parang mga serpent. Mga ahas yung itsura nila. So, kaya dito sa Genesis chapter 3, sabi dito, now the serpent na walang iba kundi si Satanas, at si Satanas po ay isang seraph or isang burning, parang lucis, no? Nagniningning na nilalang. So, Satan is the serpent of old. Si Satan pala, siya pala yung tumukso kay Eva at Adan. Siya ang pinagmulan ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Siya yung source, siya yung origin. Now, pangalawa po, Satan is the accuser of believers. Now, balik po tayo sa Revelation chapter 12. Sabi po rito sa verse 10, for the accuser
of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. So si Satan, hindi lang siya basta tinatawag na serpent, great dragon, devil, or Satan. Siya rin pala yung accuser. Ano ba ibig sabihin ng accuser? Tagapagparatang, nag-aakusa. Mas madali po itong maintindihan kapag ang iniisip po natin ay korte, no? Sa isang korte kasi merong akusado, tapos merong nag-aakusa, tapos merong defender o yung counsel o yung abogado, yung nagdedepensa doon sa akusado. Now, yung picture po nito, si Satan, siya yung adversary, siya yung accuser, o isipin natin siya yung prosecutor. Basically, ang ginagawa niya, hanapan ka ng mali. Paratangan ka ng paratangan day and night sa harapan ng Diyos. At sasabihin niya, itong tao na to makasalanan, itong tao na to dapat parusahan. Itong tao na to dapat hindi to tumanggap ng pag-ibig. Isipin niyo si Satan kasi enggitero, no? Bakit mo mamahalin yung tao na yan? Makasalanan yan. Bakit mo papakitaan ng biyaya, ng grasya? Bakit mo ililigtas yan? Bakit mo yayakapin yan bilang iyong anak, no? Na, saksakan ng sama ng tao na yan. So, siya yung prosecutor, siya yung accuser. Ang maganda po nito sa Biblia, yung ating defender, o yung ating counsel, o yung ating pinaka-abogado, nagdedepensa sa atin, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kung day and night, araw-gabi ay inaakusahan tayo ni Satanas, araw-gabi din naman, ang ating Panginoon Jesucristo ay namamagitan para sa atin at sinasabing itong tao na to, pinatawad na, pinawalang sala na, walang bahid na to ng karumihan sapagkat siya hinugasan na ng dugo, ng sarili kong dugo. So, ganun po katindi, no, yung nangyayari sa heavenly realms. Of course, meron lang tayong mga hint sa Bible kung ano nangyayari. Pero yung mga detail nun, clueless tayo. Kung ano lang yung ni-reveal sa Bible, yun lang yung alam natin, no? Pero isipin nyo kung papaano ang dami nating alam sa surroundings natin, sa mga news about our country. Isipin nyo, sa heavenly realm, sa spiritual world, parang ganun din. Punong-puno ng mga activities. Ang daming nangyayari. Pero syempre tayong mga tao, hindi naman inihayag ng Diyos sa atin lahat. Meron lang tayong kaunawaan, no? At kung ano yung ipinaunawa sa atin ng Panginoon, hanggang doon lang. And number 3 po, Satan is the deceiver of humanity. Siya pala yung nandaya sa sangkatauhan at patuloy na nandadaya sa maraming tao. Sa buong Biblia, ang makikita po natin si Satan, kahit doon sa Genesis chapter 3, hindi naman siya mas makapangyarihan pa kay Adam. Yes, si Satan makapangyarihan. Pero mas makapangyarihan sa kanya si Adam. Kasi si Adam yung binigyan ng authority ng Diyos na mamahala dito sa creation. At si Adam may kakayahan siyang durugin ang ulo ni Satanas. Ang problema lang, nagpadaya siya. Yun naman ang ginagawa ng mandaraya, no? Yung mandaraya, it doesn't mean na he is more powerful. Ang gagawin niya, dadayain ka lang niya. So that you would believe that you are subservient. Ibig sabihin, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kaaway or mahina ka. Alam niyo po, tayong mga anak ng Diyos, mga tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, we have authority over Satan. We have authority over demons. Sabi nga ni Apostol Pablo, don't you know that you will judge demons? Tayo ang maghuhukom, mahahatol sa mga dyablo. So, ang ginagawa lang talaga ng kaaway sa atin ay i-deceive, dayain tayo. At yan po ang gawain ni Satanas. He is the deceiver of humanity. Bukas po, tatalakayin po rin natin yung ilang mga bagay pa patungkol kay Satan para po dito sa Bible Characters Edition natin, makita natin kung ano yung mga gagawin pa ni Satan in the future, no? Sa pag-aaral natin ng Bible. Now, paano po natin to isa sa buhay? Number 1 po, submit to God and resist the devil. Alam niyo po, sinasabi ng Biblia sa James chapter 4, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you.
Kapag si Satanas, inaakusahan ka, no? Lagi kang sinasabi, makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Hindi ka na dapat mamuhay pang bilang Kristiyano, bumalik ka na lang sa dati mong pagkatao, dati mong pamumuhay. At that point in time, what you have to do is to submit yourself to God. Ipasakop mo yung sarili mo sa Panginoon and resist the devil. What he's saying is just a deception, pandaraya. Kailangan mong ipamuhay yung katotohanan na sinasabi ng Diyos na ikaw ay pinatawad na. Ikaw ay ginawang anak at binigyan ng bagong buhay. At hindi mo na kailangan bumalik pa sa dati mong pagkatao. Now, kung ang tukso naman ni Satanas ay mga tukso na dapat mong layuan, hindi naman resist ang dapat mong gawin, kundi flee. Halimbawa po niyan sa 2 Timothy chapter 2, verse 22. Sabi po dito, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the name of the Lord out of a pure heart. Yung mga pagnanasa natin, lalo na yung mga kabataan, mapupusok. Layuan mo yan, mga pagnanasa sa babae, sa lalaki, sa bisyo, sa sabong, no? Sa mga sugal. Layuan mo lahat yan. Tumakas ka. You flee. So, hindi natin dinadarang yung sarili natin sa tukso. Alam mo nang matutukso ka sa tao na ito dahil gandang-ganda ka sa kanya, tapos idadarang mo pa yung sarili mo sa kanya, expose mo pa lalo, lalo ka matutukso. Ang standard po natin dyan ay yung ng fleeing si Joseph. Nung tinukso siya ng asawa ni Potiphar, tumakbo siya palayo. Yun ang dapat ginagawa natin. Yung pangalawa po, stop dwelling in temptation. Flee from it. So tandaan natin, yung sinasabi ng dalawang verse na to, James 4:7, submit yourselves to God and resist the devil. Yung pangalawa naman ay flee the evil desires of youth. So may time na ang approach natin ay resistance. Nire-resist natin yung mga pang-aakusa, pagpaparatang ni Satanas at nananangan tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. And there are times naman kapag ang tukso mahuhulog tayo sa ganong klaseng tukso, tumatakas tayo, tumatakbo tayo palayo. And I tell you, napakahirap gawin nun, no? Lalo na pag crush na crush mo si crush na crush mo talaga siya, no? Pero alam mo, matutukso ka, minsan napakahirap talaga. You need the grace of God to do that. We have to flee and with the help of the Holy Spirit, with the guidance of the Holy Spirit. And pangatlo po, speak God's word, believe it, and obey it. Ito po yung isa sa panlaban natin kay Satanas sa Diablo. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung tinutukso siya ni Satanas. He spoke God's word. Talagang kinukote niya yung salita ng Diyos. Si Satan magsasabi ng kasinungalingan. Sasabihin ni Jesus yung yung sinasabi talaga ng banal na kasulatan. Pinananampalatayahan na yung Panginoong Jesucristo yon at sinusunod niya kung ano yung sinasabi ng Diyos Ama. Ito po yung failure ni Adam. Nung tinukso po siya ni Satanas, si Adam sa Hardin ng Eden, ito po yung hindi niya nagawa. No? Yung speak God's word. Sabihin mo kung ano yung sinasabi ng Diyos, ano yung katotohanan ng sinasabi ng Diyos, panlaban sa kasinungalingan ni Satanas. You believe in God's word and you obey God's word. Si Adam po, ang ginawa niya, pinaniwalaan niya si Satanas. Imbis na paniwalaan niya yung sinasabi ng Diyos, ang ginawa niya, pinaniwalaan niya si Satanas at sumunod siya kay Satanas. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of fleeing from Satan's temptation? Anong kalagahan ng pagtakas sa mga tukso ni Satanas instead of dwelling in it? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. And sa separate video, sa in-depth study na gagawin ko after this, talakayin natin ano ba yung origin ni Satanas, no? Saan ba siya nagmula? So, tatalakayin po natin yan sa next video right after this. Now, tayo po yung manalangin. Lord God, sometimes I forget that not every voice I hear is good for me. There are moments when lies sound easy and truth feels hard. Please open my eyes and help me see clearly. Teach me to trust what you say, even when I feel confused or afraid. Thank you that Satan is not stronger than you,
and that Jesus has already won the victory for me. Hold my heart close to you. When I feel weak, remind me that I belong to you. No one, not even Satan, can take me away from your love. Please continue to help me understand your word. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Lina na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.